inilalagay natin sa ating kalooban. Nilalagay natin sa ating mga puso at isipan. Iniintindi natin para tayo matuto. Kasi kung hindi kayo matututo, wala kayong kaligtasan. Sayang yung pagpunta nyo rito. Hindi kayo makapunta kay Kristo. Ang kay Kristo ano? Yung pag-aaral niya. Hindi pag ginawa mo ito, kung limang ito, nandito ka na o nandito ka na. Hindi. Walang kanyang katuruan sa Biblia. Tradisyon lang yan ng mga Churches of Christ na naturuan ng mga Amerikano. Pero hindi tinuturo ng Biblia yun. Isa lang ang paraan para ikaw ay mapunta kay Kristo. Ang daming beses ko na binasa sa inyo. Isip, anong talata yun? Titus, chapter 2, verse 14. Tingnan ninyo. Para makita nyo, para ikaw ay maging kay Kristo. Titus. Basa, malakas, para kayo mismo. Kayong makakita sa Bible ninyo kung paano kayong mapapa kay Kristo. Yan lang ang paraan, walang iba. Tingnan ninyo, pakibasa, sister. 2:14 ng Titus. Pag hindi ninyo ginawa yan, sisiguruhin ko kayo, wala kayo sa iglesia. Nahiya lang kayo sa magulang nyo, kaya kayo sumama. Kasi hindi kayo bibigyan ng allowance. Dati, no? Yeah? Sayang! Basta? English po. 2:14. Lakas! Who gave himself for us to redeem us from every lawless deed, and to purity for himself a people for his own possession, serious for good deeds. O yun, sa Tagalog. Na siyang nagbigay ng kanyang sarili dahil sa atin, upang tayo matubos niya sa lahat ng mga kasamaan at malinis niya sa kanyang sarili at bayan sa sikat sa mabuting gawa upang maging kanyang sarili. Ang linaw nun. Malinaw ba yun, sister? Sino yung magiging pag-aaral ni Kristo? Sino ang nakalagay dyan eh? Hindi tayo eh. Yung bayan, yun nga yung church eh. Sino yun? Sino nakalagay dun eh? Sino yung magiging pag-aaral ni Kristo? Sino yung kanyang lilinisin? Sino yung kanyang tutubusin? Nung tayo, sigurado ko makasama ko. Ay, nako. Eto ha, nakalagay mabuti dyan. Basahin nyo, isa-isahin nyo. Na siyang nagligtas sa atin. Yung ba nakalagay? Siya nagbigay sa kanyang sarili dahil sa atin. Na siyang nagbigay ng kanyang sarili dahil sa atin. Upang tayo matubos niya. Upang kanyang tubos niya sa lahat ng kasamaan. At malinis niya. Sino? Malinis niya sa kanyang sarili. Yung ano? Bayang masikap. Bayang masikap o the church. Yung mga tao yung masikap. Mabubuting gawa. Sa English na lang, parang nagsi. Mabubuting gawa. Serious to good work. Bakit kailangan masipag sa mabubuting gawa? Upang Maging kanyang sariling pagsali. para ka maging pag-aari ni Kristo. You must be serious to good work. Masipag. Ha? Pag sino meron yan eh. Sa susunod na punta ko, yan ang tatalakayin natin para makita nyo. Kasi nakikita ko, hindi naman kayo masikap sa mabubuting gawa. Huwag kayong magkakalit kasi ako ngayon kung magturo ako, sinasabi ko yung totoo. Para kayong matuto at maging kay Kristo. Makapasok sa iglesia, mabutas. Ang tagal na natin magkakasama, buhat pa noong 1999, nagsimula ako rito magturo. Lumpas sa kabila. Pero, dahil sa pag-aaral, nakita
silos tumalos. Kasi pag hindi ka masikap sa mabubuting gawa, hindi ka makakapasok dito. Diba? At titiyakin ko, pag ikaw ay hindi masikap sa mabubuting gawa, ikaw ay walang faith. Ang meron ka, faith. Hindi faith. Yung tama, na makipag-typhoon tuwing linggo, walang faith yun. Sigurado ko ron. Yung kailan lang mo gusto, walang faith yun. Makikita niyo yung pag napag-aralan yung silos tungkol mo. Yun yung mapapa kay Kristo. Yung mga tao kay Kristo, makakapunta sa talhabe, makakaligtas, makakasama sila ang Diyos hanggang sa buhay na walang hanggan. Pero yung mga tao yun, kailangan sila kay Kristo, nasa loob ng iglesia para ikaw ang magiging Kristo. At sabi, you must be masika sa mabubuting gawa. Totoo, hindi totoo? Ano na nakalagay sa Biblia nyo? Pakibasa nyo. 2:14 ng Titus.